Sa likod ng murang damit, may kwento ng polusyon at panganib. Alamin ang mga dapat tandaan at gawin. Upcycling, thrifting, ating bibigyan pansin. Sa isang espesyal na produksyon, tara't maging bahagi ka ng aksyon at solusyon. Fashion in Action. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Rachel Purity Oliveros. At ako muna po inyong magkakasama sa isang espesyal na edisyon po, hatid ng Radyo Pilipinas, PBS Public Affairs, and of course, katuwang po ang Canal France International or CFI Media, Embassy of France to the Philippines and Micronesia, Asia Pacific Institute Broadcasting Development o AIDB, sa ilalim po ng Terra Asia Program. Muli, ako po ang inyong lingkod, Rachel Purity Oliveros, at welcome po sa programang Fashion in Action. Fashion in Action. Samahan niyo po ako sa isang oras na talakayan tungkol sa isang malaking hamon sa ating inang kalikasan. Ayon po sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI, ang fashion industry po ang isa sa largest contributors ng environmental pollution at textile waste. At ang textile waste po mula dito ay nakakasira sa ating kalikasan. At nakakadagdag po ito sa climate change. At sa Pilipinas po, ang textile waste mula sa manufacturing at post-production ay nagdudulot ng pagkasira sa kalikasan at pagkaubos ng ating likas na yaman. Maaari pong bago sa inyong pandinig, pero ito ang katotohanan sa likod ng fast fashion industry. At hindi po ito banta lamang sa ating kalikasan, ngunit ito rin po ay banta sa kalusugan ng ilan nating mga kababayan. Kaya naman po ngayong araw ay makakasama po natin ang ilang eksperto at ilang organisasyon para po pag-usapan ang issue patungkol dito. Una na lang po dyan ay makakasama natin ang Solid Waste Management Division ng Department of Environment and Natural Resources. Upang ating pong malaman ano na po ba ang estado ng textile waste sa bansa at gaano po ba ito nakaka-alarma na at kailangan na pong bigyan ng pansin. And of course, makakasama din po natin ang spokesperson ng Fashion Revolution PH, maya-maya lamang po para naman po bigyan tayo ng mga tips kung bilang po isang responsableng consumer, paano pa po natin mapapatagal ang buhay ng ating mga damit. And of course, maya-maya lamang din po ay makakasama natin live sa studio ang co-founder at project manager ng Project Payatas PH kung saan ang promosyon nila ay ginagawa po nilang high-quality handcrafted products ang mga upcycling textile waste. Sa likod ng murang damit, may kwento ng polusyon at panganib. Alamin ang mga dapat tandaan at gawin. Upcycling, thrifting, ating bibigyan pansin. Sa isang espesyal na produksyon, tara't maging bahagi ka ng aksyon at solusyon. Fashion in Action. Fashion in Action. Ang textile waste po mula sa fashion industry ay hindi lamang po banta sa kalikasan. Gaya nga po ng sinasabi ko kanina, ito rin po ay banta sa kalusugan ng ilan nating mga kababayan. Kaya samahan niyo po akong alamin ang epekto ng textile waste mula sa fashion industry. Ito po ay pinuntahan po natin ang isang residential area po sa Valenzuela at alamin po natin kung ano po ang kanilang nararanasan mula dito. Narito po ang kabuuan ng aking report.
Ako po si Maria P. Ortiz pala, taga Elsewhere. Dati talaga dito na talaga kami sa kanto ng Malanday. Mga 27 years. Sa una po, hindi masyado pa namin nararamdaman kasi bago pa lang. Hanggang sa tumatagal na po, lumalabas na po yung tubig na pag nagtitina po, sila nagkukulay sila ng damit eh. Kaya iba yung minsan ng kulay ng tubig, itim, pula, green, tapos mainit yun. Tapos minsan naman, pagka nagtitina sila, syempre, nagluluto sila, may usok sa taas. Pag pababa yung hangin, pumupunta sa mga kabahayan, tsaka makati sa paa, makati sa balat. Naninikip yung dibdib doon, tapos makati sa kaya talagang nagrereklamo kami na ganun ang epekto ng Tapos ang kalsada pa namin baha, kaya ngayon tinaasan nila yung part na to, kasi parating namamahay yung tubig. 'Di ba? 'Yon, naamoy natin ganoon ang amoy ng Dapat mo kasi yung pabrika dapat hindi sa malalapit sa bahay. Oo, kunting ulan lang dito, bumabaha agad dito. Pero pag wala ng ulan, agad, nawawala agad ko. Nagagalit kayong iba kasi yung usok doon sa dolo, yung usok bumabagsak doon sa mga bahay-bahay doon sa dulo. Nagagalit yung iba nung mabaho, maamoy, parang amoy putik na hindi maintindihan. Parang nanihina ka, ganon. Parang ka, na yung tilang amoy. Fashion in action. Fashion in action. At yan po, napakinggan niyo po ang kabuuan ng aking report patungkol po sa ilang mga kababayan natin na nakakaranas po ng ganitong sitwasyon dahil po sa ilang pabrika po sa kanilang lugar. Pero bago po ang lahat ng yan, makakasama po natin live sa linya po ng ating komunikasyon para po ipaliwanag sa atin ano nga po ba ang sitwasyon na ng textile waste sa bansa at ano nga po ba ang ginagawa ng ating pamahalaan para po protektahan ang ating kalikasan at ang ating pong mga kababayan. Live po sa linya ng ating komunikasyon ang OIC ng NSWMC Secretariat and Technical Services Section ng Solid Waste Management Division ng Department of Environment and Natural Resources. Nandito po si Ma'am Jovinia P. Serafin. Ma'am Juvie. Good morning po, ma'am. Yes, Ma'am Juvie, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras para po sa programang ito. Ma'am Juvie, kanina ko pa po sinasabi na ang fashion industry po ay isa sa largest contributor ng polusyon sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ma'am, para po sa kaalaman po ng karamihan o ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang ibig sabihin ng textile waste? Opo. Ma'am, ito pong textile waste base nga po doon sa ating naipadala po natin kanina na information, it refers to discarded or unwanted material or product related to textile. Ito po yung mga damit po na mga inayawan na po, yan po yung mga naging basahan na po na ating pong isinasama na po sa disposal po ng mga dumadaan po sa ating mga truck collector, siya po yung mga yan, yung po mga textile waste po. Na karamihan po ito nagagaling din sa ating mga kabahayan. Yan po yung textile waste. Ma'am, matanong ko lamang po, ano na po ba ang sitwasyon ng textile waste sa bansa? Dapat na po ba natin itong ika-alarma? Ma'am, hindi naman po kumbaga, ang textile waste kasi ay kasamahan ng siyempre mga solid waste materials na dinidiscard po natin na hindi po naman ito kagaya sa mga plastic na ngayon na ating po marami po mga pag-aaral na sinasabing tayo nga po ay isa sa pinakamalaking generator sa mga plastic waste. But hindi po ibig sabihin ipagbabali walang bahala po natin ang ating pong management ng textile. Kasi nga po, since ito po ay matagal ding, hindi naman po to basta-basta po na degrade or na kumbaga ay
hindi naman po lahat biodegradable, ano po. So talagang po matagal po siyang nagtatagal dito sa ating mga disposal, hindi po siya agad-agad nawawala. At ito po kapag hindi po natin na-manage ng maayos, nagkukos din po to ng flooding. Nagiging experience po natin lalong-lalo na pag nagkakabagyo po, ayan po, pagka bumabaha, no? So masama rin siya sa clogging kapag po hindi po natin ito na i-manage ng maayos. Ma'am Juvie, how about naman po, halimbawa, yung mga damit po natin or lumang damit ay napunta na po sa landfills. May pagkakataon po ba na itong mga damit po natin na ito, itong mga telang ito, ay maaaring maglabas ng mga gases or chemicals na pwede pong mag-contribute sa climate change? Yes, ma'am, maaari din po kasi may mga composition po tayo ng mga textile po like yung cotton, wool, no po, these are natural fibers po na maaari din makapag-contribute sa sa ating pong kabuuan ng ating pong landfill gas. Or although syempre ang ating pong maging source po ng ating landfill gas from the solid waste sector mostly is from yung mga biodegradable waste, yung po mga mostly on the kitchen waste, yung po mga ating mga yard waste, ganyan po. Pero dahil nga po may composition din po ang ating mong textile na natural, kasama rin po siya sa pag-contribute sa emission ng greenhouse gas. Okay, Ma'am Juvie, pangalawa na lang po sa huling kong katanungan. Ano po yung mga programa po ng ating ahensya para naman po protektahan ang ating kalikasan sa ganitong klase ng mga waste o itong mga textile waste? Ano po yung mga programa niyo pong patuloy niyo pong isinasagawa? Yes po, ma'am. So, alam niyo po, ang ating po namang pagmamanage ng solid waste ay integrated ang approach na po. At kasama po dito sa ating pong mga 10-year solid waste management plans ng ating mga local government units. Mayroon na po tayong 1,460 na local government units sa may approved solid waste management plan. Ito po ay 92% compliance na ng ating pong mga lokal na pamahalaan. At kasama po dito sa ating pong implementation ng solid waste management plans, yung pong textile waste management. Marami na rin po tayong mga local government units na may mga best practices. Yan po, no, may mga ginagawa po sila para po yung mga used rags, yung mga used clothing po ay pwede pong i-upcycle, yan po, no. Pwede rin po siyang, di ba, yung mostly po ginagawa mga basahan ulit, di ba, na binibenta po ng mga natin, no, mga workers. And also po, ginagawa rin po silang mga upcycled materials, upcycled clothing na pwede po nating ma-reuse para po instead of disposing it at isinasama po sa mga kinokolekta ng mga ating pong waste collector sa dump trucks. Okay. No? Tapo na lang po. Ma'am Judith, Opo. so ibig niyo pong sabihin, tama po ba yung pagkakarinig ko? Hinihikayat niyo po ang publiko na tangkilikin ang upcycling and even po ang ukay-ukay? Hinihikayat po natin ang ating pong upcycling. Yes po, hinihikayat po natin ng mga yon. Ang ukay-ukay po is one of the, reuse, diba? Reuse of, of waste. Imbis po na itatapon na, pwede pa siya mapakinabangan ng iba. Like, donating din po yun ng mga used clothing natin sa mga ating mga charitable institutions. Ganon din po yun. Ang ukay-ukay naman po, meron lang certain price, di ba? Yes. Mas mababa. Apo. But maganda po siya para hindi po itatapon lang kung saan-saan. Yes, para pa po ito po yung tinatawag nating circular fashion, para pa po mapatagal pa ang buhay ng ating mga damit. Ma'am Judy, hindi na po namin kayo, we will not hold you for long. Maraming pong salamat sa ibinigay niyo pong oras sa ating programa. At yan po, thank you so much, ma'am. At yan po ang OIC ng NSWMC Secretariat and Technical Service Section ng Solid Management Division ng Department of Environment and Natural Resources. Fashion in action. Fashion in action.
Isa po sa nakikita nating paraan para mabawasan ang textile waste sa bansa ay ang sa iba't ibang bahagi ng mundo po ay ang upcycling at ang ukay-ukay o thrifting para po mapatagal ang buhay ng mga luma nating damit. Ito po ay isang paraan para din po makatulong sa ating kalikasan. Kaya naman po, pumunta po ang ating team sa kilalang Summer Capital of the Philippines at hindi po sa lingid po sa kaalam ng nakararami. Ito rin po ay tinatawag na thrift store capital ng Pilipinas. Kaya naman po, samahan niyo po ako sa kabuuan ng aking report. Ako po si Winston Wilber Willie Kalatan at saka nag-iikot-ikot lang po muna kami dito sa Uwayan po kasama ko po mga kaibigan. Naghanap po ng mga pwede pong mga isuot sa future po. Ayon kay Winston, mas pinili nila ang mamili ng mga damit sa ukay-ukay. Bukod sa magaganda pa ang mga ito, ay budget-friendly pa sa mga estudyanteng kagaya niya. Dito po sa ukay-ukay is marami naman po kaming nakikitang mga magaganda po na damit, tsaka budget friendly po kasi sila. Tsaka minsan po nakakakuha po kami ng mga branded po na damit sa low prices lang po, which is maganda po yung mga conditions pa po nila, tsaka yung iba po is malilinis, tsaka talagang na babagay rin po sa mga trending. Bukod dito, naniniwala din siya na pwede kang maging fashionable and cheaper at sustainable way. Gamit lamang ang ukay-ukay, pwede kang magkasunod sa fashion trends. Marami rin po mga nakikita kami mga influencers po na pag may ginagaya po silang trend is mostly ukay-ukay rin po. Pati po dito sa mga locals po dito na mga influencers is ganun rin po yung nakikita namin sa kanya. At ngayon, samahan natin siya sa kanyang pagtanggap sa 1,000 peso ukay challenge. Makakabili kaya siya rito ng mga damit na pwede niyang magamit sa abot kayang halaga? Handa ka na bang kumasa sa 1,000 ukay peso challenge? Handa na po akong kumasa sa 1,000 ukay challenge. Tara't ating alamin ang kanyang mga napamili. Doon po sa 1,000 pesos, nakabili po ako ng worth 700 plus po na damit. Which is, eto pong pants is nasa 320. Yung t-shirt po is nasa 70 pesos. Tsaka itong top ko po is nasa 330 po. 330 po. Sa mga damit na kanyang nabili, abot langit ang kanyang mga ngiti. Masaya po kasi nakakuha po na ulit ng mga bagong damit po. Tsaka nagustuhan ko po yung suot ko ngayon. Tsaka nakaka-excite rin po kasi nakakuha ko po plato sa murang presyo po. Dagdag pa ni Wilfred, ngayon, mas namomotivate pa siyang bumili ng mga damit mula sa ukay-ukay. Nakaka-motivate po kasi po sa simpleng pagbili lang po ng ukay is hindi ka lang po nakakatulong sa nagbebenta, nakakatulong ka rin po sa environment po. At ang kanyang paalala sa mga kabataang tulad niya, I-advise ko rin po na piliin po yung mga ukay po. at sa challenge niya na ito, may isang bagay siyang natutunan. Natutunan ko po na nakakatulong pala to sa environment kasi nalilesen na po yung, siguro po nalilesen na po yung ibang yung mga gawa po ng mga ibang factories ng iba pa pong mga damit na hindi naman po nabibili ng karaniwang tao. Pero dito po sa ukay-ukay is kahit po gamit na po siya, pwede pa po ulit gamitin. Tsaka nabibili po siya sa murang presyo, tsaka nakakatulong po kayo sa environment. Fashion in action. Fashion in action. At sa pagkakataon pong ito, makakasama po natin live sa studio ang spokesperson ng Fashion Revolution PH para po bigyan niya po tayo ng onting tips kung ano po ba ang pwede nating maging ambaga bilang Pilipino para po maiwasan ang pagkalat ng textile waste. Pwede po bang sa upcycling, thrifting, at we are grateful enough po na makakasama po natin
live sa studio again ang spokesperson ng Fashion Revolution PH, si Sir Prince Jimdel Ventura. Hi, Sir Prince! Hello, magandang araw sa lahat. Yes, thank you so much, sir, for giving us your time. So, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa, Sir Prince. Tanong lang po natin, ano po muna ang Fashion Revolution PH? So, ang Fashion Revolution Philippines ay bahagi ng isang global movement na nasa mahigit 80 countries kung saan ang layunin namin ay maging makatao, makakalikasan at makatarungan ang fashion industry. Okay, sir. Kanina ko pa po nababanggit ang fast fashion. Gusto ko po sa inyo po manggagaling. Ano po ba ang fast fashion para po sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig? Okay, sa madaling salita, ang fast fashion ay ang mabilisan at maramihang paggawa ng mga murang damit na base sa mga trending. So, ibig sabihin nito ay na promote yung pagbili, pagsuot, tapon agad. So, ibig sabihin, Sir Prince, kapag hindi na siya trending, so yung mga na-produce na mga damit ay mababaliwala na lang kasi out of trend na nga siya. Bukod dyan, Sir Prince, ano din po ang sinusulong ng mga programa ng Fashion Revolution PH? So, simple lang, ang sinusulong namin ay profit or people over profit and planet over trends. So, pinapaglaban namin ang dignidad ng mga workers, garment workers, ang proteksyon ng ating kalikasan at syempre ang transparency para sa mga consumers. Meron po ba kayo, Sir Prince, na ilang pag-aaral na ginawa para malaman po kung gaano na po kalaki ang epekto ng fast fashion sa bansa? Naku, sobrang dami po ng mga pag-aaral ng FR and ibang organisasyon sa buong mundo. So, bibigyan ko kayo ng 5. So, una is yung overproduction. So, since the year 2000, mahigit doble na ang produksyon ng ating damit. Pero, ang masaklap dito, up to 40% nito, hindi naman nabebenta. Pangalawa, overconsumption naman. Ang sa ating mga consumers, nagbumibili na tayo ng damit na 60% more kumpara dati. Pero, pangatlo, underutilization. Ang totoo nito ay mahigit or almost 50% ng mga damit natin sa ating aparador, hindi naman natin ginagamit. Kaya, pang-apat, basura. Dito sa Pilipinas, ayun nga, yung clothing waste natin ay napupunta around 80% sa landfills. Diba? Napag-alaman natin sa isang pananaliksik din na halos isa sa bawat 3 Pilipino nagtatapon ng damit matapos lang itong gamitin ng isang beses. So, basura. And ang pang-5, pollution. Ang fashion industry ay responsable sa halos 10% na global carbon emissions. At ang tela, ang damit natin, ay actually isa sa mga pangunahing sources ng microplastics in our oceans. So, ganun po pala kalaki ang epekto ng ganitong... Alam mo, sir, di ba, maliit, malaki, pero malaki po ang negatibong epekto sa Pilipinas. And I do believe, itong mga klase po ng problema ay issue ay hindi lamang po sa manufacturer, miski din po kasi yung mga consumer po natin, irresponsible po ng mga consumer natin. So, it takes 2 to tango nga po, gaya po na nga sinasabi nila. At nakakatuwa pong malaman, o hindi man ako natutuwa, pero awareness po sa lahat ng ating mga kababayan na ganito po pala ang epekto ng pagtapon ng ating mga damit. Additional question, Sir Prince, ano po ang kahalagahan para po, bakit po kailangang malaman ng mga kababayan natin na may masama pong epekto ang pagtatapon ng ating mga damit? Bukod po sa sinabi nyo kanina. Sobrang napakahalagang matutunan at maunawaan ng ating mga mamamayan ang nangyayari sa fashion industry natin ngayon. Kasi araw-araw lahat tayo nagsusuot ng damit. So ibig sabihin, lahat tayong Pilipino parte ng problema. Pero ang maganda dito ay lahat din tayo parte ng solusyon. At yes. And I think, Sir Prince, ang nakikita kong isa sa mga solusyon na isinusulong po ng Fashion Revolution PH ay ang ukay-ukay or thrifting at upcycling. Pero para po sa kaalaman ng lahat, ano po muna yung ukay-ukay and thrifting? Kasi ako po, alam ko po kasi bata pa lang ako, nag-uukay-ukay na ako. Pero hindi ko alam na malaki pa lang na itutulong nito sa kalikasan. Pero para po sa ating mga kababayan na hindi po alam ang patungkol dito, ano po ba ang ukay-ukay or thrifting?
So, ang ukay-ukay, basically, it's giving second life to our clothes. So, ang nangyayari, umiikot-ikot lang yung mga damit natin at napapakinabangan pa siya ng mas matagal sa loob ng komunidad. At ang nangyayari dito, nababawasan natin yung basura, yung pollution. Sir, alam ko, if hindi po ako nagkakamali, kayo po mismo sa Fashion Revolution PH ay talaga nag-uukay-ukay for so many years. Ano naman po yung mga tips niyo po sa ating mga kababayan para naman po talaga namang tangkilikin po nila ang ukay-ukay or thrifting? Nako, sa mga tagapakinig natin dyan or manonood, may 3 akong K na sana ay matandaan nyo. Okay. So, una ay kailangan. So, hindi porket 20 pesos lang yan, kailangan mo na agad. Di ba madaming nabubulol sa mga presyo ngayon. So, kahit mura, isipin natin, magagamit ba natin siya ng at least 30 times, di ba? Kasi kung hindi, balik mo na sa rack. And ang pangalawang K, yung condition or yung quality naman. Siyempre, i-check natin kung maganda pa ba yung kalidad niya, yung tela, yung tahi. Kasi pipiliin natin yung magagamit pa natin ng mas matagal. And kung meron naman siyang konting diferensya lang at willing naman kayo at gusto nyo siyang tahiin, i-repair, upcycle, bilhin nyo na. Kasi you're also saving it from being sent to the landfills, di ba? At ang pangatlo naman ay basically ang tinatawag natin na combination or kombinasyon. So isipin natin kung bibili tayo ng ukay-ukay na damit, babagay ba siya or pwede ba natin siya ma-mix and match sa mga damit na nasa closet na natin? Kasi hindi lang tayo bumibili ng bagong damit. Bumubuo tayo ng sustainable wardrobe na versatile at pangmatagalan. Nako, Sir Prince, napakaganda po ng sinabi nyo, napaka-informative. And even ako po, marami po akong natutunan sa inyo ngayong araw. Pero Sir Prince, how about naman po, bigyan nyo naman po kami ng idea about sa upcycling. Ano naman po masasabi nyo dito? Okay, so yung upcycling naman, isa siyang uri ng recycling kung saan tinatransform natin yung isang lumang damit o tela into something na medyo kaparehas or mas mataas yung value na. So halimbawa, meron tayong lumang maong na butas-butas na, instead na itapon natin, why not gawin nating tote bag or patchwork na jacket, edi mas mapapakinabangan pa natin siya. Fashion in action. Fashion in action. At yan po ang kabuuan ng ating pong panayam sa spokesperson po ng Fashion Revolution PH. And we are grateful enough. Sobrang informative po, Sir Prince, nang ibinigay niyo po sa amin tips sa ukay-ukay at sa upcycling. And gayon naman po, we are also grateful enough po na magkasama natin live sa studio ang co-founder po and project manager ng Project Payatas PH, si Sir John Michael Joso. So, kung di po ako nagkakamali, si Sir Michael Joso, they are empowering communities and transforming lives. So, papaanong paraan po? Upcycling the textile waste into high quality and handcrafted products. At live muli sa ating studio, si Sir JM Dioso. Sir JM. Yes, isang mapagpalang araw po at thank you po sa pagbibigay nyo ng oras sa amin. So, hindi ko na po paliliguyin pa. Sir, ano po ang Payatas Project PH? Project Payatas po ay isang social enterprise na kami po ay located sa Payatas, Quezon City. At ang pangunahin po naming tinutulungan ay ang mga kababaihan o mga nanay sa barangay po. Kami po ay gumagawa ng mga upcycled products galing po sa mga tela sa mga pabrikan ng mga damit. At gumagamit din po kami ng mga donated clothes at gumagawa kami ng mga wallet, bags, and iba pa po. So sir, paulit nga po, ang Project Payatas PH ay tumutulong po sa ilan nating mga kababayan mula mismo sa Payatas. Tama po, yes. So sir, ano po yung mga pangunahin yung produkto or ginagawa? Mukhang may dala po kayo sa amin ngayon. Yes po. Again, galing po siya sa mga upcycled na tela po, galing ng mga pabrika. So meron po kaming doormats po ng Okay, bahay. pwede niyo po ba, Sir JM, napakita? Ayan, so ang ganda. So ganyan po siya i-package. So aesthetic tingnan. At meron po kaming wallets din. Yan. And meron po kaming coasters. Yan. So, Ayan, yun yung sa mga mugs para hindi mag-ano yung vase, ano. yes po. And meron din kaming
Apron po ito, nakatiklop lang. So, sa mga nagluluto, sa mga nanay, perfect po yan. At then dito po yung parang laptop sleeve namin. Ay, ang ganda! Yes po. So, ang kagandahan nito kasi, noon, doormat lang siya. Pero dahil nag-upskill po yung mga nanay, natuto silang manahe, may lining po siya, may foam and all that. So, yun po, yun na yung naging ginagawa namin, ina-upskill namin yung mga nanay para mas makagawa pa kami ng iba't ibang products. So, you're saying, Sir JM, na bukod po sa nakakatulong po kayo sa kalikasan, nakakatulong pa rin po kayo sa komunidad, lalo na po sa mga nanay natin na nasa Payatas. Yes po, tama. So, sir, so far, ilan na po ang mga nanay po natin or mga kababaihan po natin na gumagawa po ng produkto ninyo? Noon po, 3 years ago, nag-umpisa kami, 3 nanay lang po ang kasama namin. Isang magkakatabing bahay lang, magkakapitbahay. At ngayon po, meron na kaming 30 to 40 moms na gumagawa sa amin so far po. Sir, ano po yung nakikita niyong pagbabago sa buhay po ng mga natulungan niyo? Kasi I think maganda po ito You can collaborate po sa Fashion Revolution PH para pa po palakasin ay ang isinusulong niyo pong programa. Yes po, malaki po kasi bukod po sa kabuhayan, meron pa po kaming every Sunday meron kaming Bible outreach sa kanila. So, ang approach po namin is hindi lang po magbigay ng income every week, kundi magbigay din ng hope and then word of God kasi naniniwala po kami na pag ganun po ang kombinasyon, mas malaki po yung impluwensya namin sa kanila and in a way, mas mababago namin yung buhay nila. Nakakatawa po. Hindi lamang po ito pagsusulong at pagbibigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan, pero meron din pong wisdom from the Lord. Yes, po. Meron pa po ba kayong mga ibang programang isinusulong or may balak po ba kayong palakihin pa itong Project Payatas PH, halimbawa sa mga karatig nyo po pong lugar? Ano po ang long-term plan nyo po patungkol dito? Yes po, marami po. Bali ngayon, ang gusto namin is paramihin pa po yung mga nanay na gumagawa para sa amin. Kasi again, dumadami po yung demand sa amin ng mga products namin. And then pangalawa, gusto po namin siyang i-replicate sa ibang community. Kung hindi man po ito ang ginagawa nila, maaring ibang produkto, pero about waste management pa rin po. Ayan, nakakatuwa, Sir JM. Nakakatuwa na talaga naman pinuntahan nyo pa po kami dito para po ipakita yung mga produkto nyo. And no way, talaga naman po maging successful pa at mapalawak po ang advokasya at programa ng Project Payatas PH. Fashion in action. Fashion in action. Sa likod ng murang damit, may kwento ng polusyon at panganib. Alamin ang mga dapat tandaan at gawin. Upcycling, thrifting, ating bibigyan pansin. Sa isang espesyal na produksyon, tara't maging bahagi ka ng aksyon at solusyon. Fashion in action. At yan nga po, nakasama po natin live sa studio si Sir John Michael Joso, ang co-founder po at project manager ng Project Payatas PH. At bago po magtapos ang ating programa, alam niyo po ba, binisita ko ang isang lugar sa Quezon City. At matatagpuan niyo po ito kung saan may ilan po at tayong mga kababayan na talaga namang tumutulong para magamit pa ang mga lumang damit natin. Ito something trendy. At yung mga ukay-ukay po natin ay pwede pa po nating mapatahi para po mapatuloy pa nating magamit ito at humaba pa po ang buhay ng mga damit. Kaya naman po, narito po ang kabuuan ng aking report. Dinayo natin ang bagong bukas na Textile and Tailoring Hub sa Kamuning Market, ang sentro ng mga tela at customized na damit. Sa 4 na modernong palapag na gusali, matatagpuan ang mahigit 100 fabric stalls at mga gumagawa ng barong, Filipiniana, suits at gowns. Katabi nito ang Old Kamuning Public Market kung saan pwedeng ipaayos at i-customize sa mga nabiling ukay-ukay at mga lumang damit upang mas bumagay sa atin at mas matagal pa nating magagamit. Ako po si Annalisa Meralles. Dito rin po ako nakatira sa Kamuning Kamuning area. Pero nag-work po ako dito sa Kamuning Public Market po. Totally ako, fan ako ng ukay eh. Ganun po yung yung business ko. Kumbaga, totally ito po talaga ay tailoring siya. Pero karamihan ng ginagawa ko yung mga nagre-recycle ng mga damit.
Katulad po ng katulad po nito. Yan. Ano na daw tayo ng customer sobrang tagal na niyang hindi nagagamit. Kaya pina-recycle sa akin, pinaayos. Yan po, yung mga items na ginagawa ko talaga, yung mga galing ukay or mga lumang damit. At pagdating naman sa mga retaso, hindi niya ito basta-basta tinatapon dahil naniniwala siyang may iba pang pakinabang ito. Sa totoo po, ang dami ko pong retasong nakatabi kasi hindi po ako basta-basta nagtatapon. Kasi kumbaga may naiisip kasi ako, pwede ko siyang gawing short, pwede ko siyang gawing bag, pwede ko siyang gawing pouch. At saka, siyempre may bibi ako kaya nag-iipon talaga ako siya ng tela. Kumbaga katulad po nito, nakakating ko siya na pang baby. Pwede ko na siyang gawin. Pag nabuo ko to, siyempre mapapakinabangan ng anak ko. Anya, taong 2005 pa siya nagsimulang manahi. At ang kanyang ina, ang kanyang nagsilbing inspirasyon sa pagre-recycle ng mga tela. Kaya alam ko po yung mga procedure ng pag-ano ng tela, paano gawing recycle. Kasi po, yun po talaga yung yung natutunan ko sa mama ko. Yung mama ko napakagaling nung gumawa ng mga bag. Yung maong na mga bag. Yun. Yung mga tela dito, kinukuha niya minsan kasi ginagawa niya talagang mga bag. Malaki ang paniniwala niya sa halaga ng mga lumang damit at retaso. Sa halip na itapon, naniniwala siyang marami pang magagandang bagay ang maaaring gawin mula rito. Kasi sayang po talaga yung mga tela na sayang yung mga damit na tinatapon. Marami pong nangangailangan, marami din po pwedeng gawin. At bukod sa paggawa ng produkto mula sa retaso at lumang damit, marami din ang lumalapit sa kanya para ipaayos ang mga damit bili sa ukay-ukay upang magamit. Meron po akong regular customer sa ukay. Bali 3 po yan sila. Yung mga damit niya, bibili niya sa ukay kahit masikip. So, po niyan, marami akong retaso. Yun po yung ginagawa ko na recycle. Dagdag pa ni Aling Analiza. Dito po kami sa Kamuning Market ay hindi lang po bago yung mga ginagawa namin. Nagre-recycle kami ng mga lumang damit kahit galing po sa ukay. Nire-recycle po namin yan para maging bago. At para sa kanya, bilang isang mananahi, patuloy niyang tatangkilikin ang ukay-ukay at ipapasa ang pagpapahalagang ito sa kanyang mga anak. Totally, ma'am, yung mga baby ko po. Yung baby ko, ma'am, ninano ko yung sa ukay-ukay, mga damit niya. Hindi po ako bumibili din sa kanya ng mga branded. Opo, lahat po yun, mga ukay ang mga damit ng baby ko. 5 years old pa lang po yun. Marunong na po siya ng okay sa kanya kahit saan mo yan binili. Kaya mahalaga po sa mga bata talaga na alam nila yung halaga ng pera. Fashion in action. Fashion in action. So ayan po, kung may mga pagkakataon po kayo at oras, maaari po kayong bumisita sa New Kamuning Public Market. At muli po tayong nagbabalik at makakasama po ulit natin si Sir Prince ng Fashion Revolution PH and si Sir JM po ng Project Payatas PH. So sir, panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Ano po yung hopes ninyo at bakit nyo pa po nais ipagpatuloy ang inyong mga programa? Sir Prince. Maraming salamat, Purity, at sa ating pakinig at manonood. Tandaan po natin na sa bawat suot po natin may kwento ng kalikasan at manggagawa sa likod nito. Kaya patuloy po tayong mas maging maingat at mas responsable bilang consumers. Dahil bawat choice natin ay may kalakip na impact. Kaya sinasabi namin na wear more, buy less, and upcycle more, di ba? At inihikayat ko po ang lahat na makilahok po sa mga aktibidades ng Fashion Revolution Philippines at magkakaroon po kami ng Fashion Revolution Week sa darating na Abril at sana po ay suportahan nyo at naghanap din po kami ng mga dagdag volunteers. So, i-follow nyo lang ang Facebook at Instagram namin at nandun po ang mga detalye. At again, tandaan po natin na bawat bili o suot natin ng mga damit ay isang pagboto sa mundong gusto nating itayo.
Kaya naman, piliin natin ang fashion na maingat, makatao, makakalikasan, at makatarungan. Maging bahagi ng pagbabago. Join Fashion Revolution. Feel today. Ayan, napakaganda po ng sinabi niyo, Sir Prince. Maraming salamat po ulit sa pagpunta po sa ating programa. And on the side naman po ng Project Payatas PH, again po, ano po yung hopes ninyo at ano pa po yung nagsusulong para po ipagpatuloy niyo pa po ang inyong sinimulang programa at hadikain? Ayun, ang hopes ko po talaga is marami pa pong tulad namin na dumami pa po kaming gumagamit ng upcycle products or gumagawa ng upcycle products para po yung waste natin hindi lang lagi po na pupunta sa landfills, di ba? And also sa mga consumers na we hope na mas tangkilikin ng mga consumer itong mga ganitong product dahil again, ito po ay gawa sa basura, no? Or gawa ito sa mga patapon ng bagay na maaari pa natin bigyan ng pangalawang buhay, di ba? And gusto ko pangayahan din ng bawat taong naikinig po dito sa programa na pwede po kami i-message anytime kung meron po kayong gustong i-share sa amin. Nag-collect po kami ng mga donated goods, dyaryo, damit, yan, na pwede po pong gamitin, pwede nyo po i-donate sa amin. And again, maraming salamat po sa Radyo Pilipinas. At yan po ang mga nakasama po natin live dito sa studio. In action. Fashion in action. At sa pagtatapos po ng ating programa, sa gitna po ng problema sa textile waste, dulot po ng fast fashion, ang issue na ito ay hindi lamang po issue ng pamahalaan or ng organisasyon o mga individual na nais pong magsulong ng pagbabago. Everyone, we only have one world to live in. As a consumers, manufacturers, and producers, we hold the power to change the world with every choice we make. Because what we do today shapes the future we'll leave behind. At sa lahat po ng ating mga nakasama at sumuporta para po maisagawa ang programang ito, maraming salamat po. Sa mahal po nating butihing Director General Dindo Amparo, Sir, thank you so much po sa walang sawang suporta. And of course, sa boss po namin na si Sir Leonardo Sarne, Public Affairs Family, PBS Family, Terra Asia People, Robert, Tatin, Chloe, Silvio, and Rowena, Terra Asia PBS Philippine Team, our Terra Asia team in Papua New Guinea, Indonesia, and in Fiji. Maraming salamat po sa suporta. At hindi po magiging imposible ang programang ito sa mga kasama po natin sa likod at harap ng camera. Unang-una na po dyan ang ating executive producers, mentors, editors, writers, lahat na po ng tours. Nandyan po ang ating kasamahang si Yena Pamela Salazar, si MJ Magno, and si Quincy Kahilig. At mga kasamahan po natin sa technical side, ang ating pong napaka-sexing si Jo Marie at napaka-poging si Day Walker, Rolly Bumatayo. At muli, marami pong salamat sa lahat po ng mga sumuporta, nakinig sa kanilang telebisyon, sa kanilang radyo at sa inyong mga Facebook page. Muli, ako po ang inyong lingkod, Rachel Purity Oliveros, at ito ang Fashion in Action. Sa likod ng murang damit, may kwento ng polusyon at panganib. Alamin ang mga dapat tandaan at gawin. Upcycling, thrifting, ating bibigyan pansin. Sa isang espesyal na produksyon, tara't maging bahagi ka ng aksyon at solusyon. Fashion in Action.